para sa lahat ng bansa. Liwanag nga nagmumula sa bayan mong tinakilang. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila ayon sa kautusan ni Moises, si Jesus ay dinala ng kaniyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon, sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon at naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon, mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem, ang pangalay Simeon, matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Diyos. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ng kaniyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan, siya ay kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, "Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin, ayon sa iyong pangako. Yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo para sa lahat ng mga bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hintil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Ang atin pong kapistahan sa araw na ito ay ang pagdadala kay Jesus Nazareno sa Templo ng Jerusalem o mas kilala rin sa kapistahan ng Candelaria. At kung inyo pong mapapansin, ito ay naganap 40 araw pagkatapos ng pagdiriwang ng kaniyang pagsilang o araw ng Pasko. Ang Candelaria po ay isang seremonya ng paglilinis or in English, tinatawag na purification. Matapos manganak ang isang ina. Batay sa kautusan ng Diyos na itinakda ni Moises sa mga Hudyo, sinasabing hindi malinis ang isang babae na nagsilang ng sanggol. May naniniwala noon na ang isang ina matapos manganak ay hindi maaaring magpakita sa publiko. Hindi rin maaaring humipo
ng anumang bagay sa paniniwalang itinalaga sa Panginoon. Kaya pagsapit ng 40 araw, naghahandog ang ina ng isang kordero, isang tupa o kalapati sa pintuan ng templo. At pagmasdan ninyo itong mabuti kung ano ang ginawa ni na Maria at Jose. Kahit alam nila na ang sanggol na kanilang inaalagaan ay anak ng Diyos at tagapagligtas, sila ay sumailalim pa rin sa kautosang inilaan ni Moises. Ito po ay napakagandang tanda ng kababaang loob at pagpapakumbaba. Hindi sinugo si Jesus Nazareno upang buwagin ang mga batas ng Diyos, kung hindi upang lalo itong pagtibayin. Sa ating ding ebanghelyo, narinig natin na may isang lalaki na ang pangalan ay Simeon. Matapat at malapit siya sa Diyos. At sa kauna-unahang pagkakataon, natagpuan ni Simeon si Jesus Nazareno. Sa kaniyang pagkamangha ay natagpuan niya ang Mesiyas ayon sa ipinangako ng Espiritu Santo bago siya pumanaw. Marahil matagal niyang hinintay at inasam na makita ang Panginoon. Para sa kanya, si Jesus Nazareno ang kaganapan ng kanyang buhay. Para sa kanya, si Kristo ang kahulugan ng lahat ng kanyang pangarap at mithiin sa buhay. Nakita ni Simeon ang tunay na liwanag kay Jesus Nazareno. At tunay nga na si Jesus Nazareno ang ating Mesiyas na magpapalaya sa ating pagkaalipin sa kasalanan at kasakiman. Sa paniniwalang Kristiyano po, ang liwanag ng kandila ay sumasagisag kay Jesus Nazareno na liwanag ng mundo. At sa buhay nating mga Pilipino, ang mga kandila ay isang napakahalagang gamit sa iba't ibang pagdiriwang at pagkakataon. Kaya naman, napakaklarado na ang pagdating ni Jesus Nazareno ay ang magbibigay sa atin ng iba yung liwanag at tiyak na pag-asa. At ang kaniyang kabutihan ay ipamamalas niya sa pamamagitan ng awa at pag-ibig. Siya po ang pinakadakilang liwanag, ang pinagmumulan ng lahat ng liwanag. Kaya palakpakan natin ng malakas ang ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ang liwanag natin, ang liwanag ng sanlibutan, ang liwanag ng bansang Pilipinas. Kaya naman kung inyong mapapansin, sa pagdating ni Jesus Nazareno, naranasan natin ang kabutihan at kagandahang loob ng Diyos. Sa kaniyang pagdating sa lupa, hatid niya ang kagalingan at kaligtasan ng mga tao. Dahil kay Jesus Nazareno, nagkaroon ng pag-asa ang nawawalan ng pag-asa sa buhay. Nakakita ang mga bulag, nakalakad ang mga pilay, gumaling ang mga ketongin, nakarinig ang mga bingi, muling nabuhay ang mga patay, at ipinangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Ito po ang ibig sabihin ng liwanag. Ang isang taong nagliliwanag, nagsasabog ng kabutihan at pagmamahal. Uulitin ko po, ang isang taong nagliliwanag, nagsasabog ng kabutihan
kabutihan at pagmamahal. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ngayong araw na ito ay isang napakagandang paanyaya sa atin na sa pamamagitan ng ating debosyon at pananampalataya, magliwanag din sana tayo sa ating ordinaryong buhay. Bato-bato sa langit ang tatamaan, huwag magagalit. Kasi yung iba sa atin, imbis na maging liwanag, nagiging dilim para sa iba. May mga pagkakataon na imbis maging instrumento tayo ng kapayapaan, tayo pa mismo ang nagiging mitsa ng sari-saring kaguluhan. Imbis na maging daan tayo sa pagpapatawad, tayo pa minsan ang nagmamataas at ayaw magpatawad. Imbis na tayo ang magpakumbaba, ang pinaiiral natin ang ating mga pride. Imbis na maging masaya tayo sa tagumpay ng ating kapatid at kapwa, minsan tayo pa ang pinagmumulan ng iba't ibang uri ng pagkainggit. Imbis na magbigay, pinagdadamot pa natin ang mayroon tayo at nagiging makasarili. Imbis na magbuhos ng tulong sa simbahan, yung iba nagdududa at nag-aalinlangan pa. Naway, sa araw na ito, sa kapistahan ng Kandelarya, magningning ang bawat isa sa atin sa kabutihan at pag-ibig, gaya ni Jesus Nazareno, sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti sa ating kapwa at sa pamamagitan ng pag-ibig natin sa Diyos at sa kapwa. Tiyak yon ang ating buhay tulad ng isang simpleng kandila. Tayong lahat magniningning sa liwanag ni Jesus Nazareno. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.